Speaker, ang atong speaker, ang iyang papa, amigo na ko na iyang papa ani, no, sa dili pa ko pastor, doon ako gamay nga bakery, no, ulitaw pa ko. I supported a missionary o usahan ni iyang papa akong gisuportahan. O salamat ko sa Ginoo nga ang buluhaton, no, nakita nako dito sa Ipil, gi-bless sa Ginoo og ang iyang mga anak, no, ni Pastor Raul Kutamura, nakita nako diya sa ministry, nagpadayon sila, nangalagad sa Ginoo. Ang iyang manghod maoy nagpastor dito og duha mo, no, itawag sila as a foreign missionaries. O what a blessing, maigsoon ko sa Ginoo that we have a speaker this evening, no, missionary going to Ethiopia, no. And di ta maglangan atong tawagon missionary Apollos Kotamura. Let's give him a big hand, please. Thank you, Pastor Ray. Salamat, Church. And salamat kay Pastor, kay sukad sa gagmay pami na experience na mo ang grasya sa Ginoo gipaagi sa imuha, sa ibang family, sa business na gihatag sa Ginoo nimo. O sa Bacolod pa gani, Pastor, starting sa Bacolod pa, and then sa Ipil. Yes, Pastor, actually. And salamat kaayo, and I do believe i-entrust ni sa Ginoo kang pastor ang King's business and also business for financial gain is because it is para sa iya synonymous ang furtherance of the gospel of financial gain. I hope inanata wherever you pursue a career or financial gain sa life is because of the gospel. Once again, ako pangalan is Apollos Kutamura. Dili to gipangita karon. Wa may mga kwarta na kog inyo kung isurrender. Okay? Ang panawagan sa Ginoo sa Ethiopia, dugay na kaayo 2004 pa sa Dianacos Bible College, 16 years old. Ang verse na igamit sa Ginoo is Psalm 68 verse 31, Ethiopia shall soon stretch out her hands unto God. Prophetic nga verse, and during sa invitation, I went to the altar and told the Lord, Lord, induta ang talon no, matuman ni nga prophecy, usa ko sa gigamit nimo. Nga ang mga Ethiopians na save sila. So 2005, si Papa nga nagpastor sa Ipil sa Buanga Sibugay, ikuha sa Ginoo 42 years old, nya kining mga wakwak di man ni mabiyag way kabinlan sa ilang gahom. Sa ako'y nabilinan sa Buluhaton for 2 years nagpastor ko dito until na disgrasya ko sa motor na bali akong tiil. And na malpractice sa Dipolog, putlon taning tiila. But kining hangyo mi sa gi-forward mi sa Vicente Soto sa Cebu, and because the length of recovery is taas, dili pwede ang mga katawan sa Ginoo walay magatiman. So na-turn over ang Buluhaton og si Pastor Ebenezer, may pastor for the past 17 years. Nya kami sa akong brother, among eldest si Manong Jabez, nakita niya ang Cebu nga nindot trabahoan, so dito siya na narbaho, and by the grace of God, gamit niya sa different ministries sa Katipunan. Now he is in London as tent-making missionary, and kami we are preparing to go to Ethiopia as a family. Yes, ang mga pamaagi sa Ginoo usay di masabtan, but when you look back makita nimo nga nagplaster ang Ginoo sa atong mga kinabuhi kung asa niya gamiton sa atong potential. 2022 sa last message sa conference sa Katipunan, ang igamit sa Ginoo ang confirmation for us madto na sa Ethiopia. So ang title sa message na igamit sa Ginoo pag flash sa screen, ang title was What Are You Waiting For? Very clear pag-istorya sa Ginoo. And so we talked to Pastor Kent, and then he commissioned me to go to Ethiopia, accepted by ABC the following year, 2023. Pero tungod kay na ako sa Baptist Christian Academy as teacher, dili pwede talikdan ako kalitong estudyante. Drop na mo tanan, dili. So I had to finish the school year first, ang may kasabutan ni Pastor Kent, and I had may nakasugod deputation. Actually, we were delayed 5.5 months. So kung missionary ka on deputation, dako kay na siya nga delay, but we followed sa sulti sa alagad sa Ginoo, pero ang Ginoo nagpakamaayo pud nga naghatag ng mga supporters as out of nowhere. Initially, when we started this journey as missionaries, among gi-pray sa Ginoo, we will be in the field 2024. But due to delay and certain nga mga pieces of advice from different people, missionaries and pastors, and even talking to Pastor Kent, we are moving gamay sa among target date to first quarter next year. So do pray for us. But initially, when we started, nag-target og 2024, ang among deal sa Ginoo sa family is this, Lord,
tagaan ka namog mga kalag, tagaay mig mga supporters man among dilo sa Ginoo. So we made a goal of 2024 professions of faith sad sa among soul winning a goal. Unya, by the grace of God, we are at 61.16% of our goal right now. That is 1,238 God opening doors for us. We just came from Marilao, nag-evangelistic meeting dito si Pastor Mark Arconaba, nag-preach ta, and sa Siargao, nag-open ng door ang Ginoo. We were able to win people there as well last week. And please do pray for us. Kung naamoy mga namatay nga iro, nga funeralan, pwede mo nyo ma-invite para nga makatabang tawag challenge. Please pray for us with that regard kay usa na sa timeline na mo human miya na sa goal madto mi sa Ethiopia. Once again, Pastor, salamat kayo. How much time do I have, Pastor? Kay para nga mas niya magabian ta, gabi na ra ba? 7. Okay, dito magdugay. Please turn with me to 2 Corinthians chapter 8, very familiar to a lot of us. 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 5 lang atong basahon. So, kuyoy ko sa pagtindyong ng palihog, ako ning basahon and please follow with your eyes. Okay, 2 Corinthians ato ang oras no. Okay. 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 5 lang atong basahon. Okay, please follow with your eyes. The Bible says in verse number 1, "Moreover, brethren, we do you to wit or to know or to witness of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power or ability, capacity, I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship, the ministering to the saints. And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God." Before I pray, the Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. And yet, preaching is different because this should be out of the abundance of God's heart na ihatag ng mga pulong sa Ginoo. So as I pray, please pray with me and pray for me nga tagaan tagaalam sa Ginoo. Let's pray. Amahan na mo nga langit nun, miyukbo mi Ginoo, nagpailalom kami sa iyong panggamhanan tungod kay ang tanang grasya gikan man kanimo Ginoo. Ug salamat nga imong trono sa grasya sa panahon sa iyong panginahanglan, makaduol kami kanimo. Lord, God forbid that we will stop feeling neediness Ginoo sa imuha, Lord. Tungod kay grasya lang nimo ang tanan, miduol kami kanimo, naghangyo imong alagad Ginoo, kaalam, pagdihog sa gahom sa balahang espiritu, ug iyong pag-isulti sa mga kasing-kasing. Gamitan kini nga mensahe o Dios, kini among itugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Palingkod ta palihog. Along the way, there could be times that I'll be using personal example. I hope dili mo come across ato nga magirua po ng kianga oy. No, but ingon ang Bible, "My soul shall make her boast in the Lord, the humble shall hear thereof and be glad." There's a kind of boasting that we boast in what God has been doing sa atong kinabuhi. And one of the signs of humility is we rejoice with the blessings of God sa kinabuhi sa mga tao. And the topic I'm bringing tonight is, murag, if I will do this tonight, maybe I'm just preaching to the choir because this is something inyo nang ginabuhat all through these years. But doon na makutot ang mensahe karon by the grace of God. And ang title sa mensahe karon gabiyon is Giving Beyond. Faith Promise, Giving, and the Promises of Faith. Okay? So, there are ways to practice faith promise. Abraham, na siya anak, gipangayo sa Ginoo, iyang gihatag, having the faith that God can replace him or raise him from the dead. So, there's a way of doing our missions giving by allocating it as a budget sa atong finances na daan. Growing up, ang giving sa balay namo is murag withholding na. Tithes, offering, mission. Mo ginasulti niya mga permanente. Niya murag dako kay balon kada adlaw, piso ra ba. Sa usa ka semana 5. So, ang tithes, agila. Ang offering, agila. Ang missions, wala pa foreign missions na, local missions pa lang, agila. Mataguktok, inihulog nimo sa offering box. Pero by the grace of God, natuluan mi sa mga parents about, thank God for godly parents na nagunahon na sa ugmaon silang mga anak. And napoy kang Hana sa Bible, ang iyahang prinsipyo po sa faith promise is that wala siya anak, nangayo siya usa ka anak,
kung tagaan siya anak sa Ginoo, iya ra pong ihatag sa Ginoo. We know that there's a way also to do faith promise nga mangayo ka sa Ginoo kay wala ka, kung tagaan ka sa Ginoo, imo ra pong ihatag sa Ginoo. And with regards to Hannah's example, ang nahitabo was that itagaan gyud sa Ginoo ang lalaking anak. O iyan ang gidala sa balay sa Ginoo, sayon ra kay na history sa mga bata. Sayon ra kay na basahon. But when you are in the shoes of Hannah, di na sayon. All these years you have been looking for a child, karon na kay anak, imong ihatag dito sa dili pa gyud motherly figure imong binlan. Lalaki pa gyud. Si Eli yang ibilin dito. It was hard for her but she promised and she had to make good of her promise sa Ginoo. Yun ang Bible, kung mahimo tag vow sa Ginoo, we should pay it because God has no pleasure in fools. God forgive us for those times puro ta saad sa Ginoo ano tumana. And I've been a fool many times, and maybe a lot of us. God help us moving forward. And the Bible says, gidala na sa balay sa Ginoo, and the child was young. The child was young, but we know nga ang bata wa nakabili na gamay. Maybe our faith promise mo start o ginagmay lang. But you cannot improve on something you have not started with, right? Musugod jud ka. Bahala ginagmay, dili man ni pride promise. Mapila yung pastor, top nga na ko na, dili man eh. God knows our situation. We ask the Lord give us wisdom regarding our commitment for faith promise. Understanding na ang atong suportaan nga kausa is the cause of the gospel. Wala na'y kausa aning kalibutan na mas importante pa anak. Kay naa ka dinhi karon, naa ko dinhi karon tungod anak. And so, the child was young, but the child one day grew up to be the judge of Israel. Naitulo ka houses of God iyang bisitaon every year, magtuyok siya, magatiman sa mga katawhan sa Ginoo spiritually. And then one day, siya ang ni-anoint sa first king of Israel, si Saul, the greatest king of Israel, David, and the wisest and wealthiest king of Israel, Solomon. And then we have 1st and 2nd Samuel in our Bible. Pero kining bataa nga midako to be a great man of God, faith promise sa iyang mama when he was young. Dili mo remain, mo grow na siya mga kaigsuunan, and God knows unsay as the blessings and capacity ihatag sa Ginoo mo grow pod ang atong pag-support sa bulaton sa Ginoo. So, let's talk first about the promises of faith. Why do we do faith promise? Because naay mga saad sa Ginoo kung magbaton lang tag pagtuo diha sa Ginoo. And una, very familiar to us, number 1, the pleasure of God. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Personally, because of faith promise, mangita jud ko sa Ginoo permanente. Kaya asa na masuguan ni Lord, kabalo ka sa akong kahimtang Ginoo, ang commitment, Lord. So I have the reason to always seek the Lord because of faith promise commitment. So the pleasure of God, para sa Ginoo, malipay gyud siya makita aning pagtuo. Christ gave everything on the cross, and God had the right to list requirements for us to get saved. Ano yung katungod ng Ginoo, pwede siya muingon nga, dapat 5'2" Ginoo pataas. Murag pulis, di ba? 5'2" Ginoo pataas. Ang mga BFF, impierno ginong tanan. Mga below 5 feet. Dapat 5'2". Dapat graduate of high school. Pwede. Dapat na may NBI clearance, na may police clearance, na may pwede gid listahan sa requirements kay iya kung gibuhat ang tanan. And yet, unsay gi-require sa Ginoo? Repentance towards God and faith towards our Lord Jesus Christ. By grace are ye saved through faith. Kaya sa Ginoo ay gibuhat na nako ang tanan, gihatag na ko ang tanan, malipay lang ko kung salig mo, mutuo mo. Faith is very important to God because the Bible says anything that is not of faith is sin. It is either you are trusting or sinning. Yan na kasimple mga igsoon. And also the Bible says, the just shall live by faith. There's only one way to give justice to being saved, to live by faith every day. The Bible says Enoch walked with God by faith, but not until Methuselah was born. Ingon ang Bible sa Genesis 5, may start lang si Enoch og lakaw sa Ginoo pagkatao ni Methuselah, ang iyang anak. Because Methuselah means, when he is dead, it shall come. Or when he is dead,
judgment shall come. Kung itahon nimo sa Bible ang mga age, gilista gyud sa Bible, pagka 969 gyud ni Methuselah, the year he died was also the year of the flood. Ang yun ng Bible, and yet 7 days, ni-extend pa yun ng 7 days, and the flood shall cover the earth, water shall cover the earth. Grabe ang patience sa Ginoo. And imagine, inon sa Ginoo si Enoch, Enoch, name your child Methuselah, kaya kung mamatay na siya, magpadala ko og silot, magpadala ko og punishment, magpadala ko og lunop. Ingon si Enoch, magtarong taan niyo, mamatay pala ni ugma. Siya may timeline. He is a ticking time bomb. Nga kung mamatay ning bata, langoy tanan. Imagine ka namatay 2 days lang. So pagkasabot ni Methuselah ana, he walked with God. Kaya siya gusto maabot ang punishment sa Ginoo, ang silot sa Ginoo, ang judgment sa Ginoo, nga wa siya gatarong sa iyang kinabuhi. Mga kaigsuunan, we are in those times today. The Bible says, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Thank God for great facilities we can use for the gospel's sake, but when Christ comes back, faith is what he will be looking for. Mga pagtuo, mga kaigsuunan. And he is coming sa day nga wala ta kahibalo. So we had to live every day by faith because that day could be the day. Dili pwede ang paglakaw sa schedule lang mga igsuon. Nga every other day. Aron kay Thursday man, by faith ta. Biyernes man ugma, by flesh na pod. Sabado by flesh, Domingo, faith na pod. Kasimba man. Dili pwede mga igsuon. We have to live by faith every day. Because when we have faith, especially with our finances, God will be pleased. There are a list of things in the Bible that God is pleased with. Pero kung wala na ang faith sa listahan dito, God will not be pleased. Kalipay gyud sa Ginoo nga makita ang pagtuo sa iyang mga katawhan. And yet many times we can trust the Lord with our soul but not with our substance. A lot of Christians, they believe Christ for their Savior, but when it comes to their finances, they could not exercise faith in God. What happened along the way? If we can trust Him with our eternal life, we can trust Him with our temporal things. Ang ipangita sa Ginoo faith. If we please God, it doesn't matter who we displease. But if we displease God, it doesn't matter who we please. Next slide, before you seek God's hand, you have to seek God's heart. Sa iyon ra kayo ang kamot sa Ginoo i-bless nato kung nakuha nato ang iyang kasing-kasing. And what gets the heart of God is faith. Kita ganing pagtuo ang Ginoo, ganahan kay siya mulihok, mga igsoon. Please God before you say, please God. So sa sige tagay ngungo sa Ginoo niya, o pangayo ang taglason sa Ginoo ng tagaan matikaana, kanga ta. Number 2, promise of faith is the provision of God. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. And with a church like you have missions minded, we know kung si pasabot ana, kung si gisgutan diha. This talks about supporting for the cause of the gospel. Ingon si Paul, when I departed from Macedonia, no church communicated me regarding giving and receiving, but ye only, ang mga taga Philippi. Sa itong ibasa karon, churches of Macedonia na. But it started with one church. But their faith was made known sa ilang mga kasiningang churches. And sila po nang inlabot sa kawas sa may balita. But yun si Pablo, pagsugod, paghawa, ganun sa Macedonia, wala laing ni-support na o kamura regarding giving and receiving. I-mention niya ang giving and receiving because in the work of missions, there should be giving and receiving. I am a person nga nagdako jud ko nga maulaw jud ko, maikog jud ko kung naay mohimog financial favor nako. Pero kung missionary ka, dili pwede magikog. Nga naman hikawan nimo ang person nag-umidoy ang kasing-kasing nga mutabang sa buluton sa Ginoo, hikawan nimo sa kayunan, gi-keep nimo siya sa blessing nga gi-desire sa iyang heart nga gi-lead sa Ginoo to do. Muna kami mga alagad sa Ginoo, yung pastor usahay maikog kay kabalo ka kahimtang sa imong member, nagpastor ko before, maikog ka mo dawat. But then Paul said regarding giving, concerning giving and receiving. Right?
The provision of God. If you supply for the need of God's cause, you will give God a cause to supply your needs. Kaya dito kumuto nga ang Ginoo gisning sakripisyo ka, mihatag ka sa butang nga para sa Ginoo importante kaayo tan-awon ra ka sa Ginoo, luuya sa nimo ta. Sige pa sakripisyo pa, luuya nimo. No. Kita man ganin ta kasakay sa bus, nya plitihan ta niya sa laing tao. Inig next nga sakay ninyo maikog ta gusto kita na may pliti, right? Did you kumutuo nga you do this, you sacrifice your substance, kabalo ka na yung mga needs, yung mga anak, mga eskwela, but for the cause of the gospel, you do it, you made a commitment, and you give it, sometimes very sacrificially, di kumutuo nga mutana ora ang Ginoo nimo. Nga di maikog ang Ginoo sa imong kahimtang. If you supply for the need of God's cause, tagaan nimo hinungdan ang Ginoo nga sagbuon nimo panginahanglan. Another verse you can relate to that is very familiar to us. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. But mga kaigsuunan, di ta pwede magisgot og seek ye first the kingdom without this verse. And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world missions, as a witness to all nations, including our country, that's local and foreign missions. Do not tell me you are seeking first the kingdom pero wa kay pakialam sa kausa sa maayong balita. Seeking the kingdom first means we will let the gospel of the kingdom out. And His righteousness. And His righteousness. But we can never talk about righteousness without talking about the gospel of Christ. Paul said in Romans chapter 1, 16-18, I am not ashamed of the gospel of Christ. And he gave 3 reasons why. Number 1, for this is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Ingon siya, iwali ginako ni kaulo kay wala ing mensahe nga makaluwas sa ilang mga kalag, makausab sa ilang mga kinabuhi, ang mensahe sa maayong balita. Because the gospel is not just a word. It is more than just a word. The gospel is Christ died for our sins according to the scriptures. Why? Because the wages of sin is death. Somebody should pay. Pwede magkita yung bayad sa mga sala, but the payment is hell. Sagot ta, kita yung bayad. Kaya nga ito ikapliti mga igsoon, kutob ra gyud sa impierno. But ang kaluwasan na may 2 parts, inang Biblia, whosoever believeth on Him should not perish in hell, right? Sabutana, should not perish, but have everlasting life. Ang kaluwasan is dili malaglag sa impierno, bisag angayan malaglag, munay kaluoy sa Ginoo. Apan dad-un niya sa himaya, dad-un niya sa langit, kinabuhing walay katapusan, bisag watay angay ato. So, kailang alam magdita ma-impierno, pero asa man ta, alas kalibutan na ta. Sugot na mo na. Di lagi ma-impierno, pero ala lagi apon ta, di po malangit. Di na ma-impierno, di po malangit, ala atas kalibutan. Ni-imagine, magkiang-kiang ko hangtod-hangtod? Kung sugot na, oy, nakay stage 4 na cancer, unya, 200,000 na imong edad, pagyapon ka namatay, fuya no? Unya, kapila na ka nabangga sa motor, balik-balik, buhi, gihapon ka. Apan salamat nga ang kaluwasan, dili malaglag sa impyerno, apan makabaton og kinabuhing dayon nato sa langit. Christ died for our sins because the wages of sin is death. Nganong si Kristo gilubong na banhaw because the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Di siya makahatag sa kinabuhing dayon kung wa napiog ang kamatayon. Kung si Kristo kabilin sa lubnganan, wa siya katungod muhatag og kinabuhing dayon. Og salamat sa Dios kay may bayad niining bayad sa atong mga sala, makabaton ta nining libre nga gasa sa kaluwasan. Nakasabot na nga ang gasa ang regalo na ipresyo mga igsoon, di ba? Kung tagaan ti ag NMAX, ambot ka pila na ko na trabahuan, pila ka adlaw na ko na trabahuan para palit na ko na NMAX para nimo. Maghago ko ana, mag-overtime ko ana, isakripisyo na ko kung mga luxury sa kinabuhi para ma-purchase na ko nga gift para ihatag na ko nimo. Unya, wala na kay bayro nun. Igo na nimo dawaton. Driver nimo, biyaan dahin ko nimo. Biya lang ka. Nakasabot na ang kaluwasan doon na ni presyo mga igsoon. Regalo na yung doon na presyo.
Pero libre na itong nadawat tungod kay dunay ning bayad. O kung ang kaluwasan cellphone, daghang pwede maluwas nimo. Kung ang kaluwasan motor, daghang pwede maluwas nimo. Kung ang kaluwasan house and lot, pwede kaluwason ni Manny Villar. Pero nganong si Kristo ra gyud ang makahatag sa kaluwasan, kaya siya ray nakabayad sa presyo ani. Dili katong Kristo nga naa sa Davao, atong sa Brazil, dili. Katong Kristo nga namatay doon sa krus bayad sa mga sala. Gilubong na ba na mora to nga Kristo ang pwede mo hatag sa kinabuhing dayon. Busa way laing ngalan ilalom sa langit gihatag aron tawo maluwas ang ngalan ra ni Kristo. Ingon si Pablo, iwali na ko ni kay way laing mensahe nga makaluwas ani mga tawhana. Muskito sa ikaduha, sa ikatulo ingon siya, iwali gyud nako ni may balita naman kay ang kapungot sa Dios gipadayag gikan sa langit. Batok sa nang pagkadili, just nun o pagkadili matarong sa tao. Usa ka adlaw kini mahigugmaon nga Dios, pasensyoso nga Dios, grasya, maayo, maluluyon nga Dios. Diha sa iyang kapungot sala at bangon sa mga makasala usa ka adlaw. Kita na magtao pungot kayo. Imagine ang balaan nga Dios. Pungot kayo at bangon ani mga tawanan ngin Pablo. Dili ko musugot nga tubangon nilang kapungot sa Dios. Iwali na ko ni. Apan ikaduha nga rason iyang gihatag, for therein is the righteousness of God revealed. Iwali na ko ni may balita kay diha sa mayong balita gipadayag sa Dios ang iyang pagkamatarong. Kanus manatarong ang atong kinabuhi. Niadtong usa ka adlaw nga atong nahimamat si Kristo. Ngano man kay dunay miabli sa pulong sa Dios, gisultihan ta sa unsa sa maayong balita. And this is the word which by the gospel is preached unto you, the Bible says. Dunay usa ka person, a leader o gang, leader og murag mob, running drugs, mastermind sa killing certain people. But there was a very celebrated case nga dagong sa atong mga idiom ba dagong tae pod ang napatay, niya siya ang mastermind na proven sa court and he was put to jail for a lifetime. Idala sa Palawan sa Iwahig o dito na nakashare niya sa gospel. Naluwas siya, nausab iyang kinabuhi. Ang dapat reclusion perpetua na tagag-parole niya during sa panahon ni Marcos, natagaan siya og pardon. Ang iyang ngalan is Butch Belhica. Na-movie ang iyang life, si Joko Diaz ang bida. Tungod kay lipay kay siya nga naluwas siya, na pardon siya, pagkalaya niya ng libot-libot sa Pilipinas para muwali sa maayong balita. Hangtod naabot siya sa Ozamis. Dito sa Ozamis, doon ay usa ka kabatanon miingon nga ingnan niya iyang igagaw siya. Adto dito na kay naiwali-wali, minaw ta. Adto po siya sa pinakalikod, sa galingkod. Tugon niya, tunga-tunga sa wali, ang nagdala niya, nag-invite niya, wa na, nilakaw na. Ug naminaw sa pulong sa Ginoo kining batanuna, mga pila ka weeks prior, miinom siya dakang tambal. Nabuyong siya, misyagit sa langit siya, kung tinuod, ginaay Ginoo diya sa langit, gikapoy na ko sa akong kinabuhi. Usban niya akong kinabuhi. Ug mo to na-invite sa dito, pagwali sa pulong sa Ginoo, ingon siya, nganong kabalo mo ning tawhana sa akong kinabuhi? Giwali ang maayong balita sa kaluwasan during sa invitation sa pinakalikod, siya pinaka-running forward. Iyang gidawa si Kristo ngayong manuluwas. Hangtod gidala sa Ginoo sa church sa Maranding. And one day, gisend out sa Ginoo ngadto sa church, paingon dito sa Bacolod. After 8 years, gidala sa Ginoo sa Ipil. At a very young age of 42, namatay siya. Pero yung anak karon missionary to Ethiopia. Ang usa niya kamanghod, anak niya, tent maker missionary sa London. Ang usa ka anak niya, may pastor sa church, ang gabiyaan pagkamatay niya. And uban niya mga anak gamit sa Ginoo sa different ministries. Ngano man yung mga igsoon? Tungod sa gahom sa maayong balita nga mausab o mga kinabuhi. Ingon si Pablo, iwali na ko ni kay wala yung paagi nga ang mapadayag ang pagkamatarong sa Dios kundi sa maayong balita. Kung moingon ta nga atong unahan ang harian sa Dios o iyang pagkamatarong atong iwali ang maayong balita. Suportahan nato ang cause sa maayong balita kay mauni ang muhatag og katarong sa kinabuhi sa mga tao. And the Bible says kung ato ning unahon ang tanang mga butang igadugang ra kanato. Ikatulo nga saad sa pagtuo, the possibilities of God. Mark 9:23, Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. What things?
Ephesians 3:20, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. God can do beyond the limit of human capacity to ask. I don't know sa prayer request ni Pastor Ray pag-start niya din sa buluhaton. But I believe God has given him more than he could ask. I don't know sa unahuna ni Pastor Ray when he took over this work here. But I believe, layo na kay siyang ginahuna kaniadto unsa na akaron mga igsoon. And number 3, God can do beyond the limit of human capacity to understand. His ways past finding out. Oh, the depths of the riches both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are his judgments and his ways past finding out. Somebody said there are 2 ways to talk about this part. Na ang ways sa Ginoo beyond sa ato ma-find out. And somebody also said, it had to pass first before we find out. Inig-agi na ayan ito masabtan. 2005, namatay si Papa. 2006, akong brother nga to sa Bible School, nasakit, juvenile arthritis, di kalakaw. Gipaundang, naulian, gipauli sa ipil. Na yung partner na ako sa ministry. Pagka next year na po, 2007, nabalik ko. Ang katong gipapauli, may napuli. Idala ko sa Ginoo dito, kami sa akong brother, and the rest is history. Before, mga kaigsunan, we thought things were falling apart. But no, mga kaigsunan, it was the Lord putting things in place. Pero ang di na ako malimta ni Mama, dong, with all, sa tanan nga tragedy na tabo sa among life, ang pinaka-affected si Mama. And yet, sa iyang pulong mga kaigsunan mo ni, sige lang, naiplano ang Ginoo dong. Ampo lang ta sa Ginoo, salig ta sa Ginoo. And while watching over me sa hospital, gisuroy niya ang mga pasyente o mga watcher o sulwini mga igsoon. When we were in the hospital, God gave us 120 plus souls because of what happened. Usahay na ito masabtan ang kamaagi sa Ginoo pero masalig lang ta sa Ginoo. All things are possible to him that believeth. I will go to the next part quickly. We have talked about the promise of faith. Let's talk about faith promise giving. Una, faith promise giving is giving beyond excuses. Faith promise giving is giving beyond excuses. Una, present problem is not an excuse. These people in Macedonia, they were in a great trial of persecution or pressure or problem. Problemado ilang kahimtang. Dili sa yon mangitag trabaho, kay gi-persecute sila kay dasa bag-ong gituon nga Ginoo. People around them worship Roman and Greek gods, but now gi-introduce sila si Jesus Christ. And they followed him. Dili ganahan ang mga tao nila. And yet, ang example sa Bible supporting the cause of the gospel is these people. Diya sa taliwala sa daghan nilang mga problema. Kung kanon na itong hinungdan nga di ta makasupport sa mission tungod kay daghang tag problema, di gid ta makasupport sa mission. Sufficient unto the day is the evil thereof. Naagi problema kada adlaw mga igsoon. But these people, they went beyond the excuses of their problems. And ningabundan sa ilang kalipay nga palayo sa bulaton sa Ginoo. Present poverty is not an excuse. They were in deep poverty and yet they abounded unto the riches of their liberality. Poverty, we know that's poor, right? Deep poverty is purdoy. They were in deep poverty and yet wala nila gamit nga excuse ang ilang poverty. Sa eskwelahan, mingon si ma'am, dili ba bag ang atong kalisod makahumantag eskwela? Amen, ma'am. Wala ni pastor, di ba bag ang kalisod mo support sa misyon? Kamo lang diya, pastor. Natabo. Number 3, present power is not an excuse. 4, their capacity, yung saksi ko, gani, labaw pa sa ilang kapasidad. Willing sila muhimo ani. Pwede di ay, nga bisag kutob ra dinhi atong kapasidad, makahimo ta ani, labaw pa sa atong kapasidad. Ang Biblia mingon pwede mga igsoon. Kung estudyante ka na kay bayron sa eskwelahan nga 2,000 nya imong balon kada adlaw 20 ra, sa usa ka semana 100 na. Di gyud na kabayad next week sa imong amoton nga 2,000. Pero pwede ka mobayad.
mangayo ni mama. Sakto? Mangayo ni papa. Nga naman, kay mas na may kapasidad si papa o si mama. Di nakabayad ka, bisag imong kwarta 100 ra. Nahimo nila mga igsoon tungod kay nagsalig sila sa kapasidad nga labaw pa nila. Faith promise can be done supporting the cause of the gospel sa kahimtang mga kaigsuunan. But just don't give an excuse. Make sure nga whatever excuse you are holding on today, mga igsoon, inikatubang nimo sa Ginoo, valid na. Legit na. Madawat at tubangan sa Ginoo. Lord, ako makahatag ani, ako makabuhat ni ini Ginoo, tungod kay daghanang problema atong kalibutan nga imong gihimo eh. Lisura dito Lord oy. Lord, kabalo jud ka Ginoo sa akong kapasidad. Beijing, believers in Macedonia, ali mo sa plaza kay nata explain dire. Iyon ang Ginoo, nganong man ka moduol nako, man ka nangayo nako. Gihatag may akong bugtong nga anak para anang mga kalaga kana pang 200 nimo kada bulan. Don't make an excuse. Ito mahimo excuse mga kaigsunan. Kung makapalit tag load, natay mahimo para sa mission. Kung makaya raglakaw ang atong eskwelahan, lako na lang nato para atong ipliti, i-mission na lang nato na. Sometimes we get more excited with 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Bago na mag-8, 8. O pa nang abot ang uban yung i-order. But when it comes to supporting the cause of the gospel, murag cold ka ita. Next is, faith promise giving is giving beyond expectations. Ingon si Pablo, ilan ning gibuhat sa wa na mo dama. Ilan ning gibuhat sa wa na mo laumi, ingon si Pablo. They did this beyond the expected liking. Ang uban, okay, ato ning buhaton mga igsuunan. Nindot na, pastor, nindot. Tama lagi sa like. Nindot na, ganahan ko ana. Ang tugaro maghibuhat. These people, they stopped wishing and they started being willing. There's a difference, mga igsuon. Ngayon, tanong ako extra no, makatabang buka ng mission. No. Stop wishful thinking. Start deciding and saying, Lord, I will be willing to do this. Lisod Ginoo, akong kahimtang Ginoo, wa ko'y panunanan Ginoo, pero mosalig ko ni mo Lord, kaya nasabtan ako, nga tungod sa mayong balita, naluwas ko, gusto ko maluwas ang uban. Beyond the expected liberality. Sa ilang kalisod, di ma-reconcile ni Pablo nga ning dagaya nun sila, di sa kadato sa pagkamanghihatagon. Ikatulo, beyond the expected longing, praying us with much entreaty that we would receive the gift. Sa diyang ilang ihatag ang support nila mga kaigsuunan, ang ilang palayo sa kawas sa may balita sa mga kauban ni Pablo, namugos pag yun sila, ning hangyo pag yun sila nga dawaton. Nga naman, kaya ang Pablo po, sig balibad. Right? Eh kung pagtungol gidawat na yun, wala, di na ka mo hangyo nga dawaton. Pero lalis pag yun sila, dawaton, di lagi ko mo dawat anak. Kabalo ko lisod kanyong kahimtang sa inyong mga anak na lang na. O gamitan rin sa iyong simbahan. O kira ko, pwede naman kung makahimog tent. Inyo na lang na. Pero mga kagisuunan, diligis lang mo sugot nga balibaran sila. Nakita mo si Pablo na shock siya na yung mga tawhana. Kaya nga, lahain po di sila da. Mano pag-add niya sa Korinto, iya gining ipanghambog ni mga tawhana. Faith promise giving number 3 is giving beyond existence. This is giving beyond your life. When you give to missions, you give beyond your life. Pwede biya unta na para sa imong kagalingon na lang? Sa imong pamilya na lang? But there are people out there who need Christ. A church like you have is an unselfish church. Kada kong mahimo anang faith promise nyo din eh. Tinuod mga kada ko kayo mahimo inyong faith promise sa inyong mga gusto buhaton din eh. But no, it had to go out. Because there are souls out there. And the command was the whole world. Number 2, beyond your lifetime. When you give to missions, you give beyond your lifetime. Ang example ni Paul, diri ang taga Macedonia, mga kaigsuunan, wa na'y usaan nila gatikaw-tikaron. Patay na silang tanan. Pero nga itong gisgutan karon sila. They being dead, yet speaketh. Wala na sila, pero nag-alingaw-ngaw gihapon ang ilang ihimplo, ang ilang testimony. And when you give to missions, you give beyond this life. Do we believe in a life to come? Do we believe in a life to come, even life everlasting?
If only in this life you have hope in Christ, lupig pa to sa mga unbeliever. Of all men, miserable ta. Apan salamat nga human ining kinabuhi adunay kinabuhi nga nagpaabot, kinabuhing dayon mga igsoon. Busa maingon si Kristo dito mo pagtigom, ayaw din he. If only makita real time ang atong gisud para sa bulton sa Ginoo. Tanan natong gibutang sa bulton sa Ginoo sa atong mga bahandi, makita nimo real time ang account. Can you imagine? Ang imong tithes, makita nimo tanan diha pila na nahatag nimo. Ay, pamaligya gid nimo ng ubang mga gamit nimo sa balay. Uy, duha na may rice cooker na ako. Baligyan ako ng usa kay parang taas na diha. Yung si Kristo dito pagtigom. And we only have this life to lay up for ourselves in heaven. There was a time na unod ko mga gisuunan. Sa akong nauna, Lord, si taghatag aning mission Ginoon. Sa last year, ko, Lord, tagsanam tabig iPhone ni Mrs. Lord. Gansi makita ani. Abo sa punto ba? Sayangan ka ba? And what God reminded, the Holy Spirit reminded me about is this. Apollos, di makagansi. Tanan imong gihatag sa mission, imo ra man gihapon to. Nana ko diri. I'm keeping it here for you. Way bawas na atanan diri. Tanan imong gihatag, imo ra gihapon. Nakapangalan gihapon sa imo. Ikaduha, Apollos, makita pag nimo, nakita nimo akong provision, akong panalangin tungod sa imong gihatag. O ikatulo, ingon ng Ginoo, inigsulod ato sa imong account, may dalang mga kalag na naluwas. Di gansi ang pag-support sa bulton sa Ginoo mga igsoon. Hunahon na nato na. Ang gansi katulo na ka nag-milk tea sa kadlaw. Si kag-load wala kay kachat. But they did this because of the grace of God, because of the gospel of the grace of God, and because of the grace of our Lord Jesus Christ. Let's pray. Our Heavenly Father, your word has been given, Lord. You promise it will never return void. But to some, the Lord, this will come as a blessing because they followed what your word says. But to some, Lord, this will return to God as judgment, Lord, because they disobeyed. Help us, Lord, not to hold between two opinions, but decide on the Lord's side and do this, Lord, for the gospel's sake. We commit all these things to you in Jesus' name. Manindog tapalihog, thank you. Pastor Apollos, Missionary Apollos. Bow your head and close your eyes. Ang mga igsoon ko sa Ginoo tinuod na ang paghatag nato, dili na mawala nato paghatag nato sa mission. And mission, giving for mission as a double reward. God, He will bless you. Diri sa kalibutan o doon na kay reward dito sa langit while the piano will play very softly. Now Christian, hapit na ang atong mission conference, 12 mission conference. You cannot outgive God. Ako nag-ampo ko sa Ginoo nga mga Kristohanon, dili ninyo paubos sa inyong pagtuo. And sometimes you have problems. Pero ang Ginoo nagsaan na itong probation. Bisan unta ang atong mga problema, usahay, sulayan ta sa Ginoo. Because God is looking for our faith. Ang ato naging pagtuo, makalipay sa Ginoo. What a great blessing nga atong mensahe nga atong nadunggan karon. Pero sa di pa move forward rin sa tubangan, wala ko masayo, doon na ba tayo mga bisita karon? But I don't want to maghimo nining invitation nga dili nako unahon. Maybe you have doon na tayo mga bisita karon. No, nga wa ka kasiguro kung mamatay ka, padulong ang imong kala. The Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Pero gusto kang masave, gusto nimo dawaton si Jesus Christ. Usara gyud wa gyud laing makaluwas nato. Only the Lord Jesus Christ. Maybe wa ka masayod kung kuhaon sa Ginoo ang imong hinulaman nga kinabuhi, padulong ang imong kalag. May ka pastor, I want to be saved. Gusto ko nga makasiguro sa akong kaluwasan. Dawata si Kristo karon nga imong maluluwas. Ayaw pagahiang imong kasing-kasing. Maybe the Holy Spirit is convicting your heart.
It's a mamiyon karon, Pastor, I want to receive the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. Ando na ba? Ay, kawaw. Kung ang Ginoo, ang wala ka kasiguro sa kaluwasan, o niya, ang Holy Spirit, nag-convex mo kasing-kasing karon, o niya, kung gidumilian mo, di mo dawaton si Jesus Christ, nagpasabot, mong gisalikway siya. And because of that, ikaw magbayad sa imong sala, imong kalag, itambog sa linaw nga kalayo, sa walay katapusan. But this evening, you want to be saved, gusto nimo dawaton sa Kristo, ayaw paglangan, dawata sa Kristo karon. Ipataas lang imong tunga kamot, ay mailan, ngayon mo siyang dawaton. Ado na ba? Ado na ba? Sa ato, ayaw kawaw. Doon na tayo mga bisita, nga wapo kasiguro sa inyong kaluwasan, dili na yung pagkabaptis sa makaluwas. It doesn't mean nga magbaptis ka. Ang baptis dili makaluwas. Ado na ba? Huwag ka kasiguro sa imong kaluwasan. Ayaw kawaw, ipataas sa imong tunga kamot. Pastor, akong dawaton si Kristo karon nga akong maluluwas. I want to be saved. I want to open my heart and I want to accept Jesus Christ as my Lord and Savior. Ipataas ang imong tuong nga kamot. Kaya mailan, ngayon mo siyang dawaton. Now I presume that all of us are saved. Now Christian, if God's speaking to your heart, why you will not come? Maybe na-discourage ka sa pag-support sa misyon. Please come. Kneel down to the altar. What a great message nga itong nadunggan karon. Mga Kristohanon, dili na rason nga mo, dili na mo support sa misyon kay lisod ta karon. Ang kalipay ra gyud sa Ginoo, makitaan ta. Na doon na tayo pagtuon niya. In spite of all problems and needs, we continue supporting mission. Just pray to the Lord. Lord, gusto ko Ginoo nga mopadayon ko bisan sa akong kalisod. Ug mao nay kalipay sa Dios sa atong kinabuhi. You cannot outgive God. Ang Diyos, mutubag siya, musupply siya sa atong panginahanglanon. Our Heavenly Father, with a great message nga among nadunggan karon. It's reminding us to continue pag-support sa mga missionaries. Lord, tabangi kami. Help our hearts, O God, na dili mi maluya Ginoo. In spite of, Lord, sa mga kawala doon. Lord, this is my prayer. Ngayon mong tabangan kami ng mga Kristohanon. Dili sa Pigkarangan Bible Baptist Church na dili mugamay ang among mission offering. Lord, help your people, O God, to trust you. Na musali kami sa imong pulong, Lord. Now we believe, O God, that nga diha kanimo Ginoo. Ikaw mo itaiya sa panalangin. Lord, please help your people, O God, to trust you. And akong ipangayo, in Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Thank you. Let's be seated.